maraming mga mainit na issue na lumalabas. Ang dami. Isa sa pinakamainit na issue ay yung tungkol dito sa ginawang aksyon ng ating isang kasama sa active service na nag-withdraw ng suporta Withdrawal of support. sa ating presidente. Sa ating presidente ngayon. Ngayon ang gusto ko lamang linawin dito kasi may mga lumalabas na pahayag na those in the active service should not be involved in partisan politics. Ayun. Gusto ko sanang mahingi ng kaliwanagan kay Attorney General Garcia. Yes. Yung tungkol dito sa partisan politics na ito na sinasabi nila. Ano bang dapat na maintindihan ng lahat tungkol dito sa partisan politics? Non-engagement to partisan politics. Yan, gusto lang nating magkaroon ng kalinawan kasi ito yung nagpapalabo sa isipan ng mga kasamahan natin na naka-uniforme, na pagka ikaw ay naka-uniforme, hindi ka pwedeng mag-engage in partisan politics during election period. Yun. Hindi ka pwedeng pumanig dito o doon. Pwede kang bumoto, pwede kang makinig sa kampanya, pwede kang manood ng rally. Walang problema yan. Kung gusto mo, ka pa yung tala-tala ka pa ng mga sinasabi, okay lang yan. Pero hindi ka pwedeng magsuot ng t-shirt ng kandidato dahil that's already partisan politics. During political exercise. Yes. Election period. Ngayon, kung tapos na yung election period, wala na yung partisan politics. Because ang meron na yung government at saka tao. Yan. Okay. So, dumadating tayo dun sa ikaw ba halimbawa, katulad nung ginawa ng isang opisyal na nasa active service na nagpahayag ng kanyang personal. Nung una, private. It eventually became public and because it became public, marami nag-pick up. So, sabi nila, subject to discipline. Iimbestigahan naman talaga SOP yun. Talagang may imbestigahan. Pero iniisip ko, ano ba ang na-violate ng tao? In the exercise of his constitutional right because yung ating mga kababayan na naka-uniforme, hindi na ba nabawasan ang pagka-Pilipino niyan? Tama. At hindi rin nabawasan ang kanilang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. So, pag-aaralan mo, ano ba ang naging kasalanan? Especially ang declaration ni Colonel Monggaw, yan sinabi niya, una-unang sinabi niya, I remain faithful to the Republic, loyal to the Armed Forces of the Philippines. But effective today, I personally withdraw my support to the President, to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who has lost moral ascendancy to lead us all. Ganon. So, yun yung kanyang paniwala, yun yung kanyang personal na opinion. That is yung kanyang expression is covered by a constitutional guarantee of free speech. Yes. Freedom of expression. Anong mali? Anong kanyang binayolate? Paano mo siya i-discipline? Anong magiging... Anong grounds? Subject to further study yan. Kasi pagka nasa military na active service, merong konting limitasyon sa mga aksyon. Pero katulad nga ng pinag-uusapan namin kanina, let the due process, kung may na-violate siya, edi pagdusahan niya. Yun. Ayan. But ang gusto lang natin, maliwanag, ano ba talaga yung na-violate? Yun ang ano nga ba talaga na-violate? O meron nga ba talagang na-violate? Unang-una, yung kanyang statement is not inciting anyone to do something harsh. Okay. Walang inciting to sedition doon. Sinasabi lang niya, ayoko na hindi na ako naniniwala sa taong yan I can no longer support him and I think it is the right of every soldier na kung ayaw niya na ayoko na Pwersa mo ba ako? Ayoko na. But in-specify niya talaga na he remains loyal to the armed forces and faithful to the Republic. Faithful to the Republic. Ayun, napakalinaw nun na talagang binanggit niya na yon.
kahit na halimbawa, pag-usapan natin yung kanyang oath before he assumed office. Ano ba ang sinasabi ng kanyang oath? Sabi niya, I, having been appointed to the rank of in the Armed Forces of the Philippines, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the duties of my office upon which I am about to enter, that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decree promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. Yes. So help me God. Anong na-violate niya doon? Wala akong nakikitang na-violate niya doon. Kaya nga dapat linawin ng ating pamunuan yan. Oo. Linawin ng ating organization yan. On ano ang basis kung siya ba ay parurusahan or didisiplinahin. What is the basis? Tsaka sa dami ng mga nagko-comment, sino ba talaga ang dapat na nag-i-interpret dyan? Sino ba ang may right interpretation? Ito is a test case. Okay. Bago to no? So, magandang mapag-usapan at maganda rito na malinawan na na-violate ng isang Pilipino. First and foremost, sundalo siya pero Pilipino siya. Yun. Meron siya mga karapatan sa ating saligang batas. Kung sinasabi natin na partisan politics, hindi tama ang application at this time. No? Ngayon, kung sasabihin mo na ganito kasi yung sitwasyon, paano naman as a soldier, ang aking oath is to serve and protect the Filipino people, the state. Yes. How can I serve and protect when I have issues with my leader? Okay. When the one who is leading me, I have serious issues about my leader. Kahit platoon leader, pagka may issue yung mga sundalo mo, may hirapan sumunod sa iyo. Tama. Di ba? May ibang usapan yun. Pagka ganong level. Kaya nga. Hindi, pero di ba pareho din yun? Kasi leader din ng, mas maliit nga lang ng platoon. Ngayon, kung questionable ang integrity ng platoon leader na yon, ganun din dito. Mas malaki to. Isang buong bansa Ibang ito. ibang level to. It does not normally happen between in a platoon level. Hindi nangyayari yan dyan. Hindi nangyayari, pero halimbawa lang na kaya yun yung ginamit kong example, yung pinakamaliit kung may issue ako sa platoon leader ko, mahirap sundin Kung ang issue ko sa platoon leader ko, for example, hindi ako naniniwalang kaya niya kaming i-lead. Dahil drug addict ito Ibang Ayan, usapan. ituloy natin. Wala na sa Ituloy natin servisyo kung drug maya-maya. addict siya, Napakaganda platoon yan. leader. Hindi nga. Yun nga ang problema. Kung ako ay member ng platoon at yung aking platoon leader ay drug addict, susundin ko ba yun? Hindi na siya pwedeng maging platoon leader kasi addict nga siya Hindi nga nakakadusot Hindi pa sa military kasi. Yes. Pagka may addict dyan, tanggal agad dahil very strict. Sa military. That's the irony of it. Yung mga sundalo, tanggal agad. Sa military, Sa ganun na nga, military, pa-strict. Paano Okay. pa? Tanggal agad. Ito, halimbawa, katulad yan. Hindi, based kasi yun sa drug test. Hindi, oo nga. Kaya nga sinasabi, magpa-hair follicle ka at Ayun. nang ma-resolve yung issue kasi hindi fair sa amin. Mga sundalo kami, pagka kami nag-positive, tanggal agad. Pagka may balita, tumatanggi ka lang. Merong sa naming report. Binabras aside lang niya Pagka may report na sinabi, I will not si Kuan, dignify it." nakita kong nag-addict ito. Oo. Ang gagawin ng commander, papadrug test agad. Mm. Pag na-drug test at nag-positive, wala nang question Tapos yan. agad. Oo. Tapos na ang kanyang... So yung aking example, halimbawa lang, ikaw platoon leader at nakakalusot ka, walang nagsusumbong, walang pero somehow you continue to be in the service. Alam ng sundalo mo, paano ako susunod dito, adik ito? Baka, di ba? So wala siyang tiwala sa kanyang boss, sa kanyang platoon leader. Ganon din yung nangyayari ngayon sa malakihang arena sa on a national level. Ang sinasabi ni Colonel Munggaw, you have lost
moral ascendancy. Ayan. Because there are several issues. Pero teka muna, bago yan, malihis ako ng konti. Okay. Yung news item kanina, hindi ganoon ang sinabi ni Toby Chanco. Yung wag daw iugnay sa impeachment ni VP Sara yung flood control project. Ang sinabi ni Congressman Toby Chanco, hindi ako boboto sa impeachment ni VP Sara nang hindi pinapanagot itong sa atin. Kailangan meron ding pananagutan yung ating kakampi. In other words, kailangan mapanagot din yung presidente. Doon siya nakaside, yun ang kakampi niya. Sasabihin nyo, papanagutin natin si BP Sara. Itong atin meron ding hinaharap. Bakit hindi natin papanagutin? So sabi niya, kung ganyan ang mangyayari, hindi ako papayag. Hindi ako boboto. Hindi, mali yung news, mali yung slant. Kaya sila napipintasan palagi nilang pinapalipit yung salita, inabago nila para yung tao malito. And sabi ko naman, ang mga naloloko nyo lang naman, yung dati nyo nang naloloko. May isip naman ng tao, nakikita naman at nadidinig nila. Hindi yun ang sinabi ni Congressman Tiangco. Hindi ako papayag na yung impeachment ni VP Sara, boboto ako doon nang hindi rin natin pinapanagot itong atin. Kailangan managot din itong atin. Fairness. In fairness, yung ganon. So balik tayo sa drug addict. Yes. So merong issue, sabi ni Colonel Munggaw, meron akong personal issue. Tama. Ikaw ba merong pagkakamali sa iyong ginawa? May pagkakamali ka ba for personally stating that I no longer support Mr. Bongbong Marcos, who has lost moral ascendancy to lead the nation? Wala. Kung halimbawa merong mga sundalo na susunod sa kanya, ordinary, ito yung officer, yung binasa kong oath kanina sa officer yung oath naman ng mga ordinaryong sundalo, ang ordinary soldier, I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, that I will serve it honestly and faithfully against all its enemies, whomsoever. Alright? Ibig sabihin even from within. Kahit sino. Kahit sino. Di ba? Basta enemy. That I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the orders of the President of the Philippines and the orders of officers appointed over me, according to the rules and articles of war that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion, so help me God. I will obey the legal orders of the President. Ano ba ang order ng Presidente? Wala namang order na I cannot obey him anymore kasi, di ba? Wala naman silang dinidisobey pag sinabi nilang, I do not support the President. So, kung dadamihan at maraming magdedeklara na we do not support, wala kang magagawa. It's a personal declaration. Anong hahabulin mo? Sa mga habulin? Sa Articles of War, 96, 97. 96, conduct unbecoming. 97, acts inimical to the armed forces of the Philippines. Anong inimical? Hindi yung conduct unbecoming, definitely. Yun na nga ang kailangan liwanagin ng sistema ng armed forces. That's definitely not conduct unbecoming, because in the exercise of his right guaranteed by the Constitution, the Bill of Rights, walang maling ginawa yung At saka yun yung pinag-uusapan natin kanina na if you withdraw your support to me, and hindi ko naman sinasabing siya sinusuportahan ko na. Tsaka wala yun naman. Ang isa. By withdrawing my support, I say I withdraw my support. Matagal ko nang withdraw yung support ko kay Bongbong Supporter ako niyan pero I have withdrawn my support. Matagal na. Alam niyo. Okay. Hindi kasi paano mo naman susuportahan yan? Daming issue ayaw harapin di ba? Hindi naman nangangahulugang if I withdraw my support sa iyo. Yung kalaban mo, doon ako. Yes. Hindi naman yun ang ibig sabihin din ni Colonel Munggaw. Wala man siya sinasabing ganun. So, doon sa kanyang declaration, meron bang acts inimical to the armed forces of the Philippines para pumasok doon sa 97? Wala rin. Kasi unang-una sinimulan niya, I remain faithful to the Republic of the Philippines. I remain loyal to the armed forces of the Philippines. Wala naman siya sinasabing, come, join me. At saka wala rin siya sinasabing bulok yung armed forces of the Philippines. Wala. Anong acts inimical doon na ano? Wala.
Wala tayong makikita doon. So, Pero si Presidente, may binayolate siya sa kanyang solemn oath as President of the Republic of the Philippines because yung oath ng Presidente kasi nasa Constitution. Okay. Naka-recite doon. So yun yung binasa niya na I do solemnly swear yan, to do justice to all men. And when you say do justice to all men, give due process to all men. Okay. And no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. You deprived a person of his liberty without due process of law. You violated your oath under the Constitution. And that is culpable violation of the Constitution. Punishable by? Yun maliwanag, may violation. Itong si Mungga, walang violation. Sa oath niya, sa Articles of War, wala akong nakikita. I would be interested kung merong magsasabing, di sige. Tama. Yan, ang magandang mga issue ngayon. Ay magandang issue dahil Sabi mo nga, test case. At yung, test case at saka magkakaroon ng adjustment na kailangan pagka sinabi ninyong non-partisan, linawin natin yung non-partisan kasi masyadong naabuso yan eh. Nung election for example, naabuso yan non-partisan na yan. Masyadong naabuso against candidates na lumalaban in opposition to incumbents. Kasi yung pagka-incumbents, pwedeng ikampanya ng mga government officials, pwedeng ikampanya ng city officials, city employees, barangay employees. Paano nung... May Ikes pa, may mga ganiri-ganiri pa eh. Ang isa ko lang, maitanong ko lang, paano ba natin to i-relate dun sa mga kaso nung araw ng mga nag-coup na ang ginawa ng presidente, pinag-push up lang? Oo nga. Siguro naman mas mabigat na offense yung staging ang coup d'etat na ang parusa lang pala push up. Hindi yun ang parusa ng coup d'etat. May parusa sa ibig sabihin, penal code. ganun lang ang ipinagawa nun. Discretion ng Pangulo. Kumbaga, parang si President Marcos, yung tatay, para lamang mabawi niya yung iba na nagrebelde laban sa kanya, he showed magnanimity. Mag-push up kayo and then we can forget all about it. Discretion ng Pangulo yon. Parang siya na mismo yung nagpatawad sa pagkakasala ng kanyang mga sundalo. Wala namang ganun dito ngayon. Wala namang ipapatawad, wala namang naging kasalanan. Okay. Saka sasabihin mag-apologize ka. Ano i-apologize ko sa'yo? Wala namang kasalanan. Ikaw, may kasalanan ka sa taong bayan. Di ba? Magkaiba yun. Magkaiba yun. Yung pinag-uusapan natin din kanina. Kung sabi niya, sorry sir, na naguluhan ng isip ko, kaya I am very sorry. Ngayon sasabihin, hindi ka tanggap-tanggap yan. Kung sabihin niya, bakit si Ma'am Gloria nung araw? I am sorry. Okay na. I'm sorry. On nationwide television. Di ba? Pero maganda to dahil test case. Malilinawan yung mga hindi at saka mga hindi dapat at pwedeng gawin ng ating mga kasundaluhan, kapulisan, yung ating uniformed personnel. Dahil nakikitil yung kanilang karapatan nananahimik dahil sa which is sa isang banda maganda rin dahil paano malalaman ng pinuno kung meron pa siyang tagasunod sa ibaba o wala kung kikitilin niya ang sentimiento ng kanyang mga tagasunod. Tama. Sa isang banda itong ginawa ni Colonel Munggaw magbibigay liwanag ito sa mga gray areas na hindi masyadong naintindihan at yung nag-implement hindi rin masyadong naintindihan. Kaya nangyayari hampas sa kaliwa, hampas sa kanan, walang nangyayaring tamang kaparusahan. At saka yung napaparusahan, hindi naman pala dapat. Kaya kailangan magkaroon ng kalinawan ito. At ito yung isang magandang mangyayari dito. Kasi para nakikita ko bordering on blind obedience. Basta lang sumusunod dahil uniformado, obligadong sumunod. Tama naman yun. So ngayon, merong clarification. Ano yung sinusundan mo bilang uniformadong personnel? Tama naman yun dahil talagang obey first before you question unless the order is patently illegal. Sir,
ikaw na pumatay. Okay. Okay. Ipagka ganun ang order, sir, pwede mo naman sabihin, sir, ikaw na bubaril. Okay. Pa ako pa gagawin yan, pwede ka nang pumalag doon. Patently illegal. Okay, pero kung magdedebate pa kayo whether it's legal or not, sumunod ka. Yes. Yun yung obey first. Pwede mong questionin later, pero at the spur of the moment, kung merong issue, magdedebate pa kayo, sumunod ka na lang para hindi ka mapasama. Then later, you question your officer. Okay. Sir, parang kanina hindi yata tama yung ginawa natin dahil hindi ako. Mayroong ganun. Merong ganun na kahit papaano nakakausap yung kanyang boss kasi maganda yung rapport niya sa kanyang mga tao. Yan. Yan. Ako, napakaganda Basta niya. hindi patently illegal. Ako, may experience akong ganyan. Sabi nung aking senior officer, nagpipreside ng meeting, sabi niya, ganito, ganito, ganito. Di, alam na alam ko na mali yung sinasabi niya. Sabi ko sa kanya, sir, can we please request for a break? Oh, break muna, sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, sir, mali yung sinasabi niyo kanina. Pakiayos niyo sa pagbalik nila. Di, ganun yung mga sitwasyon na sinasabi niya. Ayun, napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Yung palagi na lamang na lumalabas sa social media na moral ascendancy. Naalala ko kung nung defense ng thesis, yung mga senior sa akin sa philosophy, sa seminaryo, sa Mother of Good Counsel Seminary, yung mga ganyang usapin sa moral ascendancy, usaping moral ay talagang kanilang pinag-uusapan sa thesis. Ito mas mabigat na dapat pag-usapan at sana'y pag-usapan sa ng mga tamang taong nag-uusap. Itong moral ascendancy ng patuloy na nako-question, sir, ang ating Pangulo. Kumbaga, siguro, ang maganda rito sa pangyayaring ito is we treat this as a learning experience and then i-correct natin moving forward para maging maganda. Kasi unang-una, mali yung application ng sinasabing the Armed Forces of the Philippines is apolitical, non-partisan. In the first place, hindi ka pwedeng maging apolitical because you are a body politic. I am a body politic. Paano mo sasabihin I am apolitical? I am part of a body politic. See? Tayo yan Kasi hindi mo pwedeng sabihin I am apolitical. Ini-exclude ko ba yung... Hindi ganon. Non-partisan. Hindi naman ako nag-engage in partisan politics when I withdraw my support. Yes. Linawin lang. Tsaka kailan nag-a-applyan. Yun, At kailan hindi yun sana yan itatanong ko. nag-a-apply. Kailan ba mag-a-apply yung apolitical na sinasabi? Hindi, walang apolitical nga Wala, Kaya nga, ibig ko sabihin, kailan mag-a-apply yan kung sakali? Oo. Kung meron dalawang partidong naglalaban, Ako gusto ko kung susuportahan mo yung isa, Gusto ko- yung isa sisirain mo. Gusto kong may apolitical magpaliwanag yan. sa akin ng apolitical. Kasi ako hindi ako naniniwalang any organization can be apolitical because you are all in itself a body politic. How can you be apolitical? Ikaw mismo you as a person is a body politic. How can you be apolitical? You mean ako wala akong sarili ko? Hindi ganun. Pero kung may magpapaliwanag sa akin, I will listen and I will stand corrected kung mayroong magpapaliwanag sa akin that the Armed Forces of the Philippines can be apolitical when it is in itself a political entity. See? So, non-partisan, kailan? Yes. Halalan. Pero ngayon, katulad nga, ina-emphasize natin, nag-withdraw ako ng support kay Bongbong. Ibig ba sabihin, sa kabila na ako? Hindi. Sinabi ko lang, I cannot support him anymore. Period. O ano kasalanan ng tao doon? Ngayon, ano mga hindi nyo pwedeng gawin kay Colonel Bonggao? Under Section 18, Article 3 ng Bill of Rights, ng ating 1987 Constitution, you cannot even detain him solely by reason of his political belief or aspiration. Ay, kung yan dinitinan nyo rin, may problema kayo. No. Ngayon, kung may mga kung yan dinitinan nyo, kailangan niya ng assistance of counsel at all the time, at all times. At his Siya, choice. At all times, be assisted by his counsel of his by counsel of his choice. Kung hindi choice niya, cannot afford siya ng counsel, bibigyan siya pero independent. Hindi abogadong inyo. Baka galing din. Assisted by counsel all the time.
arrested, detained, or undergoing custodial investigation must be assisted by counsel. Ito, kailangan maintindihan nilang mabuti. Because pag binayolate mo ito sa pagsunod mo sa order sa itaas, ang repercussion personal to you. Ikaw yung madidemanda na pwede ka magmulta ng 6,000 pesos, chicken feed, or imprisonment of not less than 8 years, not more than 10 years. Mabigat na. Medyo. Or both. Yan. Pero ang pinakamabigat sa yung naka-attach doon sa penalty. Permanent, absolute disqualification from holding public office. In other words, tanggal ka. In other words, kung tanggal ka, wala ka ng retirement pay. Mabigat ang parusa. Yes, wala ka ng retirement pay. Yun yung mag-i-implement ng mali. Yung mag-i-implement ng mali. Oo. Yun. Kaya pagka kayo mag-i-implement, inuutusan kayo ni boss, itama nyo dahil ang repercussion sa inyo personally, hindi kay boss. Yes. And sabi ni boss, katulad nun, pinaliwanag ni General Nartates nung inaresto si General Pocis, dumaan naman yan sa proseso. Correct. At tama ba yung process na ginawa ng tao mo na nag-implement ng arrest? Yun ang hindi niya alam. Na we were there. Hey, we want to talk to our client. Sinisigaw ko pa, that's a violation of the Constitution and of the law. Pinansin, imbis na dito dumaan palabas sa amin, doon sa kabilang. Sa likod, sa may parking. Sa likod dumaan. Oh. Sabi niya, late kasi sila. Assuming, hindi ko ina-admit late kami kasi maaga kami. Assuming late kami. Noong time na sumisigaw kami, andyan pa sila. O bakit hindi kami pinapasok para kausapin namin yung kliyente namin? Yon. Yun yung kay General Pocis, nung inaresto si General Pocis. Tapos, ayaw pa nilang dalhin sa korte. Ay, hindi ako pumayag. Sabi ko, sir, hindi, kailangan dalhin kanila rito. You have to appear before the judge. Hindi na raw kailangan, dalhin na lang daw yung release order doon sa... Isipin mo yung nananalbahi pa. E di eventually, hindi lalabas yung release order. Kasi nga, magsasarado opisina, makukulong pa siya ng overnight doon sa CIDG. May kasalbahihan eh. May kawalanghiyaan itong batang to eh. Kaya dapat ito yung mga turuan ng leksyon. Galit si Atty. Perdi. Nabastos ako doon eh. May putang ng... Sorry. Tutuluyan ko to. Tutuluyan ko to. Sabi niya, nabastos ako doon eh. Hindi ako... lahat naman kami. Kaya wala namang problema. Kung ikaw kung may batayan ng aresto mo at talagang yung inaaresto mo may kasalanan, hindi mo naman kailangan mag-violate ng law. Yeah, kuha mo yan eh. You don't need to do anything in excess of what is allowed by law. Dahil kuha mo yan eh. Walang problema. Sila sikat nila yung tao eh. Gusto lang sana namin, quietly. Nag-coordinate na kami sa mag-aaresto, sa mag-a-assist, ganyan. Quiet lang kami, walang no exposition sa media or anything. We will just, they will arrive, he will be arrested, he will be brought quietly and appear before the judge. Walang masyadong bruhaha, kaso. Walang gymnastics, walang carnival. Meron yatang nag-leak na aarestuhin, ganyan. O, di nagdatingan yung lahat ng media ron. Di nakasabay nung kay yung Manong expose Chavit. na yung sabi nga bomba na ni-release ni Manong Chavit. Parang mas pumutok ito kaysa kay Manong Chavit. Oo. Di ba? Parang sana nasapawan na ni Manong Chavit eh. Kaso hindi, mas pumutok ito kaysa dun sa kay Manong. Anyway, napaka-importante kahit ilang minuto lang, babanggit mo, attorney, general, kasi palagi sila sabi moral ascendancy. Walang moral ascendancy, merong moral ascendancy. Ano ba ang kahulugan pag sinabing moral ascendancy? Lalo na sa isang leader. Wala akong sa ngayon base sa ating legal point of view, siya makapagpapaliwanag dyan. As a leader kasi you have to be upright. Morally upright. You have to be morally upright. You have to be viewed by your constituents as a leader who is true, a leader who is honest,
A leader whose integrity with impeccable Impeccable integrity, yung mga ganon, no? So when you put yourself in a situation where your integrity is already in question, na-dilute, nalilimit yung ano mo to yung parang kumbaga parang yung iyong right to lead, yung iyong So, questionable. Hindi applicable doon yung, wag mo tingnan yung ginagawa ko, sundin mo yung ipinagagawa. Yun, tama. Yun ang applicable sa kanya, ganun. Sana po ay nagustuhan ninyo yung aming talakayan ngayong gabi. Ito po si General Virgil Garcia. Patuloy. Lumalaban para sa bayan. At sa ngalan pa rin ni Kuya Andy Vitane, General Jerry Sabuljo, ganun din. Maraming salamat po sa ating President CEO na si Dean Edgar Gabangon. At syempre po sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, magandang gabi at ako naman po ang flag po sinasabi pag ako'y nagpapaalam. Mahalin natin ang Pilipinas, walang ibang magmamahal kung di tayong mga Pilipino. Ako si Emil Carrion.